mga balita ngayong araw dapat alam. Dapat harapin at magpaliwanag, hindi i-dismiss o isantabi ang mga aligasyong nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 national budget at nakinabang sa kickback si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paniniwala ng ilang miyembro ng minority bloc sa Kamara. Kasunod ito ng mga aligasyon ng nagbitiw na ako Bicol Party List Representative na si Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Gayon din ang revelasyon ng dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na ilang palace officials umano ang sangkot sa kickback scheme sa infrastructure projects ng gobyerno. Kung matindi umano ang kawalan ng tiwala ng publiko sa PBBM administration, posible itong magresulta sa impeachment case laban sa Pangulo. Pinuna ng dating mambabatas at dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Jacinto Jing Paras na tila nagiging abogado at tagapagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Paras, unethical para sa chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee ang maglabas ng konklusyon kahit wala pang investigasyon kay Zaldico. At tila inabsuelto na nito ang Pangulo sa issue ng budget insertions. Ganito rin umano ang ginawang paghusga ng senador sa salaysay ni Orly Guteza na imbis na bigyan ng halaga ang sinumpaang salaysay ay ang kredibilidad ng tao ang pinupunan nito. Amon pa ni Paras, handa raw siyang makipagdebate kay Lacson hinggil sa issue. Umaasa siya. Ngayong wala na sa Kamara si Saldico, naniniwala si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso ngayon, si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Garjola. Anya, mahigit 20 billion pesos na halaga umano ng mga proyekto ng DPWH ang nakuha ng construction companies na iniuugnay kay Garjola para sa taong 2025, kabilang na ang ilan sa mga proyektong ipinatupad sa distritong nasasakupan ni Congressman Leviste. Maging ang dating alkalde sa mataas na Kahoy, Batangas, nagpatotoo sa pag-corner ng infrastructure projects umano ni Garjola. Companies linked to Congressman Garjola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Garjola. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Office of the Ombudsman sa paghahanda ng mga kaso kaugnay ng korupsyon sa likod ng mga proyekto kontra baha ng pamahalaan. Matapos makapaghain ng 3 kaso sa Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa, inaasahang sa susunod na linggo ay isasampa na rin ang mga kaso sa korte laban sa kontratistang mag-asawa na si Sara at Curtis Kataya. Nang matanong naman patungkol sa estado ng mga inireklamong senador na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na unang inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa umano'y pagtanggap ng mga suhol o kickback. Ayon sa Ombudsman, nasa fact-finding stage pa ang mga ito, ngunit malapit na ring umakyat papunta sa preliminary investigation. PI na yan, next week yan, baka nandiyan na. Samantala, kasama na rin sa iniimbestigahan ang posibleng katotohanan sa umano'y sabuatan ng 3 nagbitiw na Undersecretary na si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Undersecretary ng DepEd na si Trigive Olivar at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Yung 2 undersecretary na yan, we're working, 3 na actually, together with Bernardo. But Bersamin, Olivar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, there's money laundering already. That's already a major kasabay ng plenary debate para sa panukalang 2026 budget, partikular na ng National Irrigation Administration o NIA,
Kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang ilang proyekto ng ahensya para sa Bulong Small Irrigation Project. Halos walang pagbabago sa konstruksyon makalipas ang isang taon batay sa inspeksyon ng opisina ng Senador. Ayon sa nakausap nilang testigo, mayroon ring gumawa or ginawang kalye, ngunit hindi madaanan man lang kahit single na motorsiklo dahil sa tarik ng kalsada. Halos pareho lang din ang sitwasyon ng Macalelon Small Reservoir Irrigation Project sa Macalelon, Quezon. Sinabi pa ng ilang nakasaksi sa mga aktibidad ng proyekto na bagaman ginagawa ito ay hindi tuloy-tuloy. Binibenta rin umano ng engineer ang mga materyales sa mga bahay-bahay sa lugar mula sa reservoir. Habang ang Balog-Balog Multipurpose Phase 2 sa San Jose Tarlac, sinabi ng NIA na matatapos na ito ng 2027 at 50% completed na. Ngunit ayon sa nakatatandang Senador Tulfo, nakita ng kanyang staff na nakatenga lang ang heavy equipment at walang aktibidad sa lugar ng kung saan naroon ang proyekto. Bukod dito, kinwestiyon ng mababatas ang NIA kung bakit madaling masira ang mga proyekto nito, gayong alam naman nila ng ahensya na maraming bagyong pumapasok sa bansa. Ayaw ng Commission on Elections o COMELEC na masisi sa kawalan nila ng aksyon. Ito ay matapos ang lumabas na issue ng hindi tamang deklarasyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 midterm elections. Baka akala hindi kami umaaksyon. So para po magkaroon din ng venue, ang lahat makapagpaliwanag at the same time, ang COMELEC din, matingnan natin talaga yung mga dokumento, mag-i-issue rin kami ng show cause order. Kaugnay nito, padadalhan ng show cause order o pagpapaliwanagin ng COMELEC si Marcoleta kaugnay ng kanyang SOSE. As kung saan Magandang tanghali aga, ibinagba na nga ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang hatol nito laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at sa iba pa niyang mga kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking kanina. Guilty ang hatol o napatunayan ng hukuman na nagkasala si Go at 7 iba pa akusado sa kasong qualified human trafficking in persons na isinampa ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Deputy State Prosecutor Olivia Larusa Torrevillas, ang mga nahatulan ay principal o pangunahing sangkot sa pag-organisa ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bayan ng Bamban. Samantala, ang nailigtas na ang lahat ng 267 na pasahero at crew ng South Korean ferry na Queen Genovia 2 na sumadsad sa batuhang bahagi malapit sa Jangsan Island sa Sinan County. Ayon sa Coast Guard, 27 sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injury at walang naiulat na nasawi mula sa insidente. Kwento ng ilang pasahero, nag-tilt ang barko matapos itong sumadsad sa batuhan kaya agad na pinagsuot ng life jacket ang mga pasahero. Galing sa Jeju at papunta sana sa Mokpo ang Queen Genovia 2 nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, nakastock pa ang ferry sa mga reef at walang panganib na paglubog o pagtaob habang nakatakda itong hilahin papunta sa Dalampasigan pagdating ng high tide. Ang insidente ay naganap malapit sa lugar kung saan nangyari ang trahedyang sinapit ng Seawall Ferry noong 2014 kung saan mahigit 300 ang nasawi na karamihan ay mga bata.